Kung sina Adan at Eva lang ang unang tao, saan nanggaling ang asawa ni Cain? Isang tanong na matagal nang bumabagabag sa maraming nagbabasa ng Biblia at isang misteryong tila walang malinaw na sagot. Pero paano kung may isang lihim na matagal nang nandoon pero bihirang mapansin? Isang detalye na kayang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa aklat ng Genesis. Dahil ang totoo, ang sagot ay hindi nakatago, nasa Biblia mismo. Pero madalas, hindi lang natin ito napapansin. Sa simula ng Biblia, ipinakilala sa atin sina Adan at Eva, ang unang lalaki at babae na nilikha ng Diyos. Sa kanila nagsimula ang buong sangkatauhan. Nagkaroon sila ng mga anak, kabilang sina Cain at Abel. Ngunit alam natin ang trahedyang nangyari dahil sa inggit at galit, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, pinarusahan si Cain at pinalayas. Ngunit dito, nagsisimula ang isang nakakagulat na tanong. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, sinabi sa Biblia na si Cain ay nag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Pero sino ang babaeng iyon? Kung sina Adan at Eva lang ang unang tao, saan siya nanggaling? Isang simpleng detalye, pero kapag pinag-isipan, nagbubukas ito ng isang malalim na misteryo na matagal nang pinagtatalunan. At ang mas nakakagulat, may tatlong posibleng sagot sa tanong na ito at bawat isa may malalim na implikasyon na maaaring magbago sa pananaw natin sa pinagmulan ng tao at sa mismong kwento ng Genesis. Sa aklat ng Genesis, nagsimula ang lahat sa paglikha ng Diyos sa tao. Mula sa alabok ay hinubog si Adan at mula sa kanyang tadyang ay nilikha si Eva, ang unang babae. Sila ang unang mag-asawa at sa kanila nagsimula ang buong sangkatauhan. Ngunit hindi nagtagal, pumasok ang kasalanan sa mundo. Sa hardin ng Eden sinuway nila ang utos ng Diyos at dahil dito sila ay pinalayas. Kasama ng paglabas nila sa hardin ay ang pagpasok ng hirap, sakit at kamatayan sa buhay ng tao. Nagkaroon sila ng mga anak at kabilang dito sina Cain at Abel. Si Abel ay naging isang tagapag-alaga ng hayop habang si Cain naman ay magsasaka. Ngunit isang araw, dahil sa inggit at galit, pinatay ni Cain ang kanyang sariling kapatid, ang unang pagpatay sa kasaysayan ng tao. Dahil dito, pinarusahan siya ng Diyos at itinaboy palayo upang mamuhay bilang isang lagalag sa lupa. At dito na nagsisimula ang mas malalim na palaisipan. Sa pagbabasa ng Genesis, parang iilan lamang ang tao sa mundo sa panahong iyon. Ngunit may mga detalye na tila mabilis nating nalalagpasan, mga pahiwatig na maaaring magbago sa ating pagkaunawa sa kwento. Dahil kahit tila simple ang naratibo, may mga bahagi nito na hindi agad napapansin, ngunit may dalang malaking kahulugan. Isa sa pinakakaraniwang paliwanag ay ito. Ang asawa ni Cain ay mula rin sa kanyang sariling pamilya. Sa Genesis may isang talatang madalas hindi napapansin. Nakasulat na si Adan at Eva ay nagkaroon pa ng maraming anak, mga lalaki at mga babae, bukod kina Cain, Abel at Seth. Ibig sabihin hindi lamang 4 o 5 tao ang umiiral noon. Unti-unti, dumarami na rin ang populasyon ng mundo. Kung ganito ang kaso, posibleng ang napangasawa ni Cain ay kanyang kapatid o kaya'y isang malapit na kamag-anak tulad ng pamangkin. Sa ating panahon, ang ganitong uri ng relasyon ay itinuturing na bawal. Ngunit sa pinakaunang yugto ng sangkatauhan, iba ang sitwasyon. Dahil kakaunti pa lamang ang tao, kinakailangan na magmula sa iisang pamilya ang pagpaparami ng lahi. Wala pang malinaw na kautusan noon na nagbabawal sa ganitong relasyon. Ito ay dumating lamang sa mga sumunod na henerasyon. Kaya sa pananaw na ito, may lohikal na paliwanag kung saan nanggaling ang asawa ni Cain. Ngunit kung ito ang sagot, bakit hindi ito direktang sinabi sa kwento? Bakit tila may mga bahagi na iniwan na walang paliwanag? Ngunit may isa pang mas misteryosong paliwanag na matagal nang pinagtatalunan. May ilan na naniniwala na maaaring may iba pang tao na umiiral sa labas ng kwento ni na Adan at Eva. Isipin mo ito, nang pinalayas si Cain matapos niyang patayin si Abel, sinabi niya na siya ay natatakot. Natatakot na baka may makatagpo sa kanya
at patayin siya. Pero kung sina Adan, Eva at ang kanilang mga anak pa lamang ang tao sa panahong iyon, sino ang kanyang kinatatakutan? Sino ang mga ibang tao na maaring maghiganti sa kanya? At hindi lang iyon, nang umalis si Cain, tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar na tila may sarili ng komunidad. Doon, nag-asawa siya at nagtayo pa ng lungsod. Kung iisipin, paano siya nakapagtayo ng lungsod kung kakaunti pa lamang ang tao? Dahil dito, may mga nagtatanong, posible bang may iba pang nilalang o tao na hindi na itala sa unang bahagi ng Genesis? Posible bang may mga detalye na hindi isinama sa kwento? Isang ideya na lalong nagpapalalim sa misteryo at nag-iiwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. May isa pang pananaw na mas malalim at mas pilosopikal. Paano kung ang kwento sa Genesis ay hindi lamang literal na kasaysayan, kundi may dala ring simbolikong kahulugan? Sa ganitong pagtingin, ang layunin ng kwento ay hindi para ilahad ang eksaktong bilang ng tao o bawat detalye ng kanilang buhay. Sa halip, ito ay nakatuon sa mas mahalagang mensahe, ang pinagmulan ng kasalanan, ang epekto nito sa pamilya at ang unti-unting paglayo ng tao sa Diyos. Sa kwento ni Cain at Abel, makikita natin hindi lang ang unang pagpatay, kundi ang unang pagkasira ng relasyon sa loob ng pamilya. Isang paalala kung paano ang inggit at galit ay maaaring magdala ng matinding kapahamakan. At sa paglayo ni Cain matapos ang kanyang kasalanan, makikita rin ang simbolo ng paglayo ng tao mula sa presensya ng Diyos. Isang tema na paulit-ulit nalilitaw sa buong Biblia. Kung ganito ang pagbasa, maaaring ang tanong kung sino ang asawa ni Cain ay hindi ang sentro ng kwento. Sa halip, ang tunay na mensahe ay kung paano nagsimula ang kasalanan at kung paano nito binago ang kapalaran ng sangkatauhan. Sa huli, kung pagbabasehan ang kabuuan ng teksto at ang pinakatinatanggap na paliwanag, malaki ang posibilidad na ang asawa ni Cain ay mula rin sa kanyang sariling pamilya, isang kapatid o malapit na kamag-anak. Ito ang pinakalohikal na sagot kung susundan ang ideya na sina Adan at Eva ang pinagmulan ng lahat ng tao at na nagkaroon sila ng maraming anak na hindi isa-isang binanggit sa kwento. Ngunit mahalagang tandaan, hindi lahat ng detalye ay isinulat sa Biblia. May mga bahagi na sadyang hindi ipinaliwanag, hindi dahil kulang ito, kundi dahil hindi iyon ang pangunahing layunin ng mensahe. Ang Genesis ay hindi isinulat para sagutin ang bawat tanong ng tao, kundi para ipakita ang mas malaking larawan, ang relasyon ng tao sa Diyos, ang pagpasok ng kasalanan at ang pangangailangan ng kaligtasan. Kaya maaaring hindi natin makuha ang eksaktong sagot sa bawat detalye, pero marahil hindi iyon ang pinakamahalaga dahil hindi lahat ng lihim ay nakatago. Minsan, hindi lang natin pinapansin. Ang tanong tungkol sa asawa ni Cain ay hindi lamang basta usapin ng sino o ano. Mas malalim pa rito ang mensahe. Pinapaisip tayo nito sa simula ng sangkatauhan, sa epekto ng kasalanan at sa relasyon ng tao sa Diyos. Pinapaalala rin nito kung paano ang ating pananampalataya ay humaharap sa natural na kuryosidad at sa mga tanong na minsang walang malinaw na sagot. Ito rin ay paalala sa atin na sa bawat kwento sa Biblia may aral na mas mahalaga kaysa sa eksaktong detalye. Ang Genesis ay nagtuturo ng moralidad, pananampalataya at ang kahalagahan ng tamang pag-uugali sa harap ng Diyos. Isang paalala na ang tunay na kaalaman ay hindi lamang tungkol sa impormasyon, kundi sa pangunawa sa ating espiritual na buhay. Ngayon, ikaw, ano sa tingin mo? Kapatid ba niya ang asawa ni Cain o may ibang paliwanag na mas angkop? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang misteryo ng Biblia na tatalakayin natin sa hinaharap. At sa susunod na video, tatalakayin natin saan nga ba napunta ang mga nawawalang aklat ng Biblia. Huwag palampasin dahil tiyak na magpapalawak ito ng iyong pananaw sa kasaysayan at pananampalataya.